Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. Nagiging usap-usapan ngayon at laman ng telebisyon, radyo at mga social media platforms ang pangalang Alice Go. Siya ang kasalukuyang mayor ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Naging viral topic ito ngayon dahil sa kanyang tila pagkakaroon ng amnesia sa kung sino talaga siya at ang kanyang totoong pagkatao. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa din ng mga mambabatas ang totoong pagkatao ni Go dahil pa din sa pagkakasangkot nito sa grupo ng mga Chinese scammers sa Pilipinas. Subalit habang ito ay tinatanong tungkol sa kanyang mga nakarang pagkakakilanlan, tila nagkaroon ng amnesia si Go at nakalimutan ang kanyang totoong pinanggalingan. Karamihan sa kanyang mga nagiging sagot ay nagiiwan din ng tanong sa mga mambabatas. Wala umano siyang naaalala tungkol sa kanyang kabataan at ang kanyang birth certificate ay inirehistro noong siya ay 17 taong gulang na. Ayon kay Go, nag-homeschooling umano siya sa tulong ng isang guro na kanya ding pinangalanan subalit walang nakakaalam kung sino ang guro na ito. Hindi din niya alam kung saan siya ipinanganak subalit nakalagay sa kanyang certificate of candidacy bilang mayor noon na siya ay isinilang sa Tarlac. Hindi din siya sigurado sa pangalan ng kanyang sariling ama. Ang kanyang ama ayon sa kanyang birth certificate ay isang Filipino subalit sa ibang dokumento naman ito ay isang Chinese nationals. Wala din siyang gaanong natatandang detalye tungkol naman sa kanyang ina at hindi nagtutugma ang mga sinasabi nito tungkol sa kanyang ina. Sinabi din niya na meron siyang Chinese stepbrother na nakabase sa China subalit idininay niya na meron pa siyang dalawang kapatid na kapareho niya ng apelyido. Noong May 7 Senate hearing, sinabi ni Go na hindi sila sangkot o involved sa anumang POGO operations. Nangangahulugan nito na idinedeny niya ang mga akusasyon sa kanya na sangkot siya sa isang malaking sindikatong Chinese. Tinawag siya ngayon bilang si Amnesia Girl dahil wala siyang natatandaan sa kanyang mga nakaraan. Subalit sa bawat sagot nito ay nananatili itong kalmado at malumanay na medyo nakakaintriga din. Kaya naman marami ngayon na nagsasabi na siya umano ay isang sanay na espiya mula sa bansang China. Makikita sa uri ng pamumuhay ni Go na may karangyaan ng kanyang pamilya. Nagmamay-ari siya ng isang Rolls Royce subalit ayaw nitong aminin kung saan talaga nagmumula ang kanyang pera. Hindi din basta-basta ang kanyang mga designers at luxury bag at mga alahas na piniflex niya sa kanyang mga social media accounts. Sa totoo lang ay mas mukha pa siyang isang socialite kaysa sa isang mayor. Parang isa lamang siyang pang-display at panakipbutas upang pagtakpan ng totoong pinanggagalingan ng kanyang kayamanan. Noong nakaraang taon, ni-raid ang isang POGO at nakita nila doon ang mga nasa mahigit 100 mga Chinese nationals na agad namang pinadeport ng gobyerno. Ang mga Chinese nationals na ito ay pinaniniwalaan ding sangkot sa panghahak ng mga government websites, surveillance, sangkot sa human trafficking at detention. Napag-alaman na si Alice Go ay may kaugnayan sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated na pinalitan lamang ang pangalan bilang Zunyuan Technology Incorporated matapos itong i-raid sa kauna-unahang pagkakataon noong Pebrero ng nakaraang taon. Noong taong 2020 nang si Go ay hindi pa isang mayor, napakiusapan niya ang mga opisyal ng Bamban na mag-operate ang Hongsheng sa kanilang lugar. Nasa 8 hektaryang POGO hub ito na may 36 na mga gusali na muli din namang ni-raid noong nakaraang Marso lamang dahil naman sa human trafficking, violations of human rights at serious illegal detention. Ang nakakaintriga sa kaso ni Alice Go ay ang katotohanang wala siyang natatandaan sa kanyang pagkatao tulad na lamang ng kung saan ito nag-aral noong elementarya.
Sino ba namang taong makakalimot sa ganitong mga impormasyon sa kanilang buhay na pati kung saan ka nag-aral ay hindi mo din maalala, lalo na tayong mga Pilipino. Malamang kahit ang ospital kung saan tayo pinanganak ay tiyak na tinanong na din natin sa ating mga magulang. Pati nga siguro naging advisor mo noong grade 1 ay natatandaan mo pa din kahit ang last name lang nito. Pero para kay Alice Go, nakakalimutan niya ang lahat ng mga ito. Kaya pati ang pagkakasangkot niya sa sindikato ay hindi na din ito maalala. Ang misteryosong babae na ito na bigla na lamang sumulpot sa kung saan ay naging mayor ng Bamban sa Tarlac na mahusay din sa pagsasalita ng Tagalog. Subalit marami mga Filipino-Chinese ang nagsasabi na ang klase ng pananalita niya ay hindi purong Tagalog at mahalata pa din na inaral lamang niya kung paano magsalita ng Tagalog. Hindi talaga ito ang wikang kanyang nakasanayan mula nang siya ay bata pa kahit pa sinasabi niyang siya ay pinanganak sa Tarlac. Wala siyang natatandaan sa kanyang nakaraan subalit nagawa niyang magkaroon ng posisyon sa gobyerno at ibinoto ng taong bayan. Napakalaking palaisipan na talaga namang kahit na sino ay maguguluhan. Isa nga ba siyang espiya? Sa mga nagiging sagot ni Alice Go sa mga tanong sa kanya, sa rangya at klase ng kanyang pamumuhay at sa misteryoso nitong pagkatao, marami ang nagsasabi na siya isang espiya o di kaya siya ang ginagawang panakipbutas ng mga Chinese scammers na nag-ooperate sa Pilipinas. Isa pang makapagpapatibay na siya ay kasangkapan ng mga Chinese scammers ay ang pagkakaroon nito ng pera nang hindi niya inaamin kung saan nanggagaling ang kanyang kayamanan. Ganito madalas ang ginagawa ng CCP o Chinese Communist Party. Hahanap sila ng mga tao na maaaring mag-cover up sa kanila upang makapag-operate sila sa isang bansa at bilang kapalit, poproteksyon na nila ang taong ito at susuportahan sa kahit anuman ang kanyang naisin. Gagawin din nila ang lahat upang maging mabango ang pangalan ng isang tao para lamang makapagtrabaho sa kanila kahit pa mga imposibleng bagay gaya na lamang ng isang dayuhan na hindi alam ang nakaraan pero ngayon ay isang alkalde. Lahat ngayon ang ipinag-uutos ng CCP ay susundin ang kanilang nakukuhang mga espiya o mga taong magtatrabaho para sa kanila. Kaya malaki talaga ang posibilidad na parte si Go ng ganitong klaseng operasyon. Kumbaga'y binihisan siya ng maayos, inalagaan at pinakain para magtrabaho siya para sa kanila. Kung pakakaisipin sa ngayon, isa lamang ito sa mga network ng mga scammer mula sa CCP, partikular sa Bamban sa Tarlac. Imagine niyo na lang kung ilan pa ang meron ito sa buong Pilipinas at kung gaano pa kadami ang mga ito sa buong Southeast Asia. Ang rehiyong ito ang siyang ginagawang playground ng CCP. Inilahad ng isang dating espiya sa BBC Australia na nagngangalang Eric Hu mula sa Political Security Bureau at ayon sa espiya na ito, ang Thailand ay tila isang malaking bakuran ng CCP. Ang kanyang naging unang assignment noon sa ibang bansa ay sa Cambodia hanggang sa makarating siya ng Thailand. Gawa niyang mapasunod ang isang comic artist na may pangalang Rebel Pepper at sinimulan niyang ipagawa ang mga dapat nitong gawin base sa kontrata. Bago pa man totoong nagtrabaho si Eric bilang espiya, ipinasok muna siya sa Prince Holding Group na pagmamay-ari ng isang Chinese sa Cambodia. Ang chairman nito na si Chen Zi ay nagkaroon pa ng meeting at larawan kasama ang Prime Minister noon ng Cambodia. Si Chen Zi ay kilalang isang mayamang Chinese at namumuhay din ng marangya. Sabihin na nating katulad din siya ni Alice Go ng Pilipinas. Ang misteryosong tao din na ito ay bigla na lamang yumaman na sumulpot lamang sa kung saang lugar. At ayon sa mga balita, hinayaan mo ng chairman na ito na makapasok ang isang espiya sa kanyang kumpanya. Sino ba naman ang papayag sa ganitong klaseng setup na makapasok ang isang espiya sa isang kumpanya na ikaw mismo ang chairman? Siyempre, iniutos ito ng CCP kay Chen Zi dahil ang totoo, simulot sa pulpa lamang, ang Prince Holding ay hawak na pala ng CCP. Nakasundo ni Chen Zi ang Prime Minister ng Cambodia. Kung si Alice Go ay mayor ng Bamban sa Tarlac, si Chen Zi ay naging ambassador at kalaunay naging duke ng Cambodia. Samantala, nang si Eric ay makapasok sa Prince Holding, kinasangkapan nito si Rebel Pepper bilang kanyang creative director sa kanyang mga plano at babayaran niya ito ng malaking halaga. Subalit buti na lamang ay hindi pumayag si Rebel Pepper sa iba pang mga pinapagawa sa kanya dahil kung hindi ay maaaring pati ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa, ay madadamay sa kanyang papasuking malaking gulo. Ang Prince Holding ay may katulad din na kalakaran kung paano pinapagana sa scam network na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ni Alice Go. Ang kanilang Amiga Entertainment na isang slot machine game ay nasa ilalim ng scam network na ito at ayon sa isang dating nagtatrabaho dito, ang Amiga ay ginagamit para sa money laundering.
Totoo talaga na ang buong rehiyon ng Southeast Asia ang nagsisilbing playground ng CCP upang makapangloko at gumamit ng mga tao para sa kanilang kalokohan. Mabalik tayo kay Eric na nagkaroon din pala ng assignment sa Canada at ayon sa kanya, isa sa mga tao doon ng CCP ang nagkaroon ng problema kaya tinanggalan ito ng mga benepisyo at proteksyon. Ayon pa kay Eric, ang ganitong klase ng kalakaran ng CCP ay nagumpisa pala noon pang dekada 90. Ang bureau kung saan nagtatrabaho si Eric ay nag-evolve at nagbago din sa paglipas ng panahon. Sa ngayon ay nag-ooperate na ito sa buong mundo at kaya na lang iset up at muling bihisan ang kahit na sino man gamit ang kanilang pera. Para sa grupong ito, walang imposible at kaya nilang gawing makatotohanan ang isang malaking kasinungalingan.